Sa gabi ng pagtatapos ng military training ng mga freshman, bigla akong niyakap ng napakagandang at mayaman na dilag, natakot ako sa hindi niya inaasahang pag-ugali. Uy, anong ginagawa mo? Sabi niya nang walang pag-aalinlangan, asawa ko, yakap. Ang ganda, ang katawan, sino ang hindi mapapabighani? Sa gabi ng pagtatapos ng military training ng mga freshman, nagkukumpulan ang mga kaklase ko sa ilalim ng entablado, sumasakit ang ulo ko, lumabas ako para magpahangin. Para na rin uminom ng gamot. Bigla kong naramdaman na may yumakap sa akin mula sa likod, malambot at mainit. Pero natakot pa rin ako at umiwas. Sino yan? Laking gulat ko nang lumingon ako. Ang bagong dilag pala, tila baliw na yumakap sa akin, at pagkatapos ay isang masangsang na pabango. Ang sumalubong sa akin, gusto pa niyang halikan ang labi ko. Magkakilala ba tayo? Uy, anong ginagawa mo? Sabi niya na tila baliw, asawa ko, yakap. Gusto ko pang halik, nanlaki ang mga mata ko. Hindi ba't siya yung napakagandang? Mayaman at puting dilag, tinusot ko ang mga mata ko, maliba ang nakita ko. Itinulak ko siya palayo, at pagkatapos ay hinawakan ko ang noo niya, hindi naman mainit. Hindi naman siguro nasiraan ng bait. Ikaw ba si Anshio? Ang kanyang matangkad at kaakit-akit na katawan. At ang kanyang mukhang parang manika ay talagang nakakaakit. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Sa halip ay tinitigan niya ako ng kanyang mapagmahal at nagluluha ang mga mata, at itinataas niya ang kanyang pulang labi sa akin. Kahit maraming gustong manligaw kay Anshio, hindi ako papayag dito, tinakpan ko ang mukha niya gamit ang palad ko. Pero sumimangot siya at sinabi, asawa ko, nakakainis at nakakatuwa. Hoy, ano ba? Hindi mo na ba itutuloy ang pagiging suplada mo? Gusto ko na siyang sampalin, pero nang makita ko ang kanyang magandang mukha, hindi ko magawa. Sa sobrang pagkataranta ko, naisip ko ang kanyang nobyo. Ang mortal kong kaaway, si Qin Sheng. Magkadikit ang aming mga mukha, siguro mga 5 segundo. Nakita ng malinaw ni Anshio. Magkakilala ba tayo? Itinuwid niya ang kanyang sarili. At pagkatapos ay ngumiti. Grabe, ang ganda. Bumilis ang tibok ng puso ko. Maganda ang reputasyon niya, bakit siya nagkakaganoon? Bago pa ako makapag-isip. Bigla niya akong hinalikan sa pisngi, nanigas ako, tumayo akong parang kawayan. Kumukulo ang dugo sa buong katawan ko, nanlaki ang mga mata ng mga lalaking dumadaan, kasama na ang mortal kong kaaway na si Qin Sheng. Alam ng buong paaralan na baliw siya kay Anshio. At ako naman ay isang duwag na lihim na umiibig. Galit na galit siyang lumapit at gustong sampalin ako, pero naharangan ko. Galit na galit niya akong dinuro at sinabi, naglakas loob kang yakapin si Anshio, bulag ka ba? Lumingon ako at sinamaan siya ng tingin, si Anshio nga ang yumakap sa akin, bakit ako pa ang sinisisi mo? Binuka niya ang kanyang baluktot na bibig para magsalita, pero sumilip si Anshio mula sa likod ko, at nang makita ni Qin Sheng ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Tinitigan ako ni Anshio ng may pagmamahal, asawa ko, halik. Naging itim na parang uling ang mukha ni Qin Sheng. Nagulat ako. Sinubukan ni Qin Sheng na tanggalin ang kamay niya para dalhin siya palayo, galit na inalis ni Anshio ang kamay niya. At mahigpit akong niyakap, umalis ka. Ang gusto ko lang ay ang asawa ko. Sa biglaang pag-ugali ni Anshio, tahimik akong naglakad papunta sa dormitoryo ng mga babae, habang sinusundan siya ni Qin Sheng. Anong ginagawa mo? Kapag lumabas ang tsismis bukas, mapupunit ang bibig mo sa kakahalik. Wala akong nagawa kundi umupo sa harap ng dormitoryo ng mga babae, habang pinagtitinginan kami ng mga dumadaan. Gusto kong tawagan ang pamilya niya, pero lobat ang cellphone niya. Nang susubukan ko nang i-unlock ang cellphone ko, bigla siyang nagsalita ng isang bagay na ikinagulat ko, paano mo nalaman ang password ng cellphone ko? Natigilan ako, amoy na amoy ko. Ang inggit ni Qin Sheng sa tabi ko. Habang nagugulat ako, may narinig akong pamilyar na boses. Natakot ako at namutla ang aming guro, ang guro namin na si NJ Wang. Ay guro rin ni Anshio. Sumilip si Anshio at masayang sinabi. Guro Wang, ibahagya siyang nagulat at tiningnan kaming dalawa. Naguguluhan siyang ngumiti, ang lalim naman ng tinatago ninyong dalawa. Sumimangot ako. Seryoso akong umiling, guro, huwag po kayong magkamali. Wala pong ganito. Nang makita niya ang nagugulat na si Qin Sheng, naging seryoso siya at sinabi. Ginoong Qin Sheng, ilang watts ba ang pagiging third wheel mo? Napahiya si Qin Sheng at tumakbo palayo. Nagtinginan kami at natawa, pagkatapos ng halos kalahating segundo ay napansin kong mahigpit pa rin niya akong yakap, napabuntong hininga ako. Wala na akong nagawa, kaya tinawagan ko ang kaibigan kong mapanukso at sinuhulan ko siya para magpunta sa bar. Akala ko kapag nag-enjoy na siya, babalik na siya sa dormitoryo ng mga babae, pero nagkamali ako. Mas naging mahirap siyang pakisamahan ng malasing siya, sa huli ay nalasing siya at sinabi na gusto niyang umuwi. Nagtataka ako, hindi ba't taga-probinsya siya? Hindi ko na masyadong inisip iyon. Matapos ko siyang ihatid pa uwi, isinara ko ang pinto, at sa sandaling iyon, sunod-sunod na umubo si Anshio.
Mahal ako ng asawa ko, huwag kang umalis, sa bagong lalaki ko. Mukhang may sakit siya, kaya hinipo ko ang noo niya at talagang napakainit. Dahil maawain ako, napilitan akong pumunta sa botika para bumili ng gamot, naglagay ng tuwalya at nagpainom ng gamot. Sa kanyang pagkalito, paulit-ulit niyang sinasabi, ang bait ng asawa ko. Kinikilig ako, gusto ko siyang haplusin sa ulo, nawala ang kanyang mahinang boses, at tuluyang pumikit ang kanyang malalaking mata. Ang mukha niyang parang manika, at ang kanyang makisig at kaakit-akit na katawan, napakaganda at mapangakit. Parang nanalo ako sa loto ngayon, ang tamis ng aking ngiti ay parang kabilugan ng buwan, nang akmang aalis na ako. Bigla kong napansin ang isang picture frame sa kanyang ulunan, dahil sa curiosity kinuha ko ito at tinignan, biglang nawala ang ngiti sa aking labi. Mayroon pala siyang boyfriend, ngunit ang pagtatagpong ito ay maituturing na isang gantimpala sa buwan ng pagtibok ng puso, nang ako'y aalis na nang may magkahalong emosyon, tumunog ang video call sa WeChat ng kanyang cellphone. Nang makita kong ang tumatawag ay ang kanyang roommate, para hindi mag-alala ang mga babae sa kanyang dormitoryo, natatakot na makita nila ako. Dali-dali kong tinakpan ang kamera, "Anshiyo, sumikat ka na, saan ka nagpupunta?" Ang laman ng mga social media ngayon ay ang video ninyo ni Lingzu na naglalambingan. Natigilan ako sa pagsasalita ng isang sikat na influencer. Utal kong sinabi, lasing si Anshiyo. May lagnat at ubo pa, inihatid ko lang siya pauwi, kailangan maging maingat. May boyfriend pa siya, kung magkakaintindihan, bale wala ang lahat. Hindi pa ako tapos magsalita, Zeuji, sa wakas nagka-boyfriend na si Anshiyo namin. Gulo-gulo ang isip ko, hindi ako ang boyfriend niya. Biglang tumahimik sa kabilang linya. Akala ko tumigil na sila, pero nagyawan sila, babae ka ba? Hindi, lalaki ako, naguluhan ako sa kanila, hindi kaya. Hindi ba't hindi tunog lalaki ang boses ko? Hindi ba't nakita kayong dalawa sa harap ng dormitoryo ng mga babae kagabi? Ano naman kung nakita? Nagsimula na naman ang hiyawan sa kabilang linya, si Kuya Zu nga, ang Kuya Zu namin. Matapos ang kaguluhan, doon ko nalaman na kumalat na ang video namin sa social media, at alam na ng buong unibersidad. Nadagdagan na naman ang isang troll ni Anshiyo sa internet, "Mahal ako ng asawa ko, huwag kang umalis." Sa nakalipas na isang buwan, alam ng buong paaralan na single siya, saan siya nagkaroon ng asawa. Tumingin ako sa picture frame sa mesa, iyon ba ang lalaki? Ang mga babaeng ito talaga walang inuurungan. Sabi pa nila na ang lasing at may sakit na babae ay delikado, kaya kailangan ko raw siyang samahan. Sa umaga, nagising akong nakasandal sa upuan. Bigla kong narinig ang sigaw ni Anshiyo, napatalon ako, "Anshiyo. Anong nangyari?" Pagkatapos, tumingin ako sa sahig at mas lalong nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko maisara ang bibig ko, nakakalat sa sahig ang damit at panloob ni Anshiyo, blanko ang isip ko. Wala naman akong ginawa, natataranta ako at hindi ako makatingin, lumingon ako para lumabas ng kwarto. Biglang may sumigaw, "Tumigil." Pagtingala ko, nakita ko si Anshiyo na nakabalot ng tuwalya at nakalantad ang balikat. Hindi ko alam ang gagawin, "Anshiyo, aalis na ako." Patakbo akong lumabas, hinarang ako ni Anshiyo na nakabalot ng tuwalya, napakaganda niya. Hinihila ang tuwalya, hindi ko siya kayang hawakan, napakatukso ng mga mata niya. Nakikita ang dimples niya, lumapit ang katawan ng taga-Jiangnan, gusto ko bang tumakbo? Gusto kong umiyak, sumasakit ang ulo ko, tinaas ni Anshiyo ang kilay niya at hinarang ako. Napakaganda ng katawan niya, natatakot ako at kinikilig, "Anshiyo. Gusto mong mandaya?" "Lingzu, hinubad mo rin ang damit ko." Dahan-dahan niyang ibinaba ang picture frame, ngumiti, "Panalo na, kumakalat na sa school. Girlfriend mo ako, pagkatapos mong makuha ayaw mo nang managot." "Anshiyo." "Wala akong ginawa, hindi ako makapagsalita," malamig na sabi ni Anshiyo. "Talaga? O hindi mo naalala?" Napapadyak ako sa inis, bahala na. "Anong gusto mong gawin?" Pagkatapos, nang yumuko siya para maghigpit ng tuwalya. Tumakbo ako, umiti siya ng nakakatukso, "Mahal ako ng asawa ko. Huwag kang umalis." Grabe, ang sarap ng bigla ang tamis na ito, nakakatuwa. Pero naiisip ko ang picture frame sa bedside table niya, hindi ako mapakali, kararating ko lang sa dorm. Nag-text agad siya, "Ayaw mo talagang managot?" Ang sabi sa text. Sumulat ako, binura, sumulat, binura, sa huli inasabi ko, ang nangyari kagabi kay Anshiyo ay misunderstanding lang. "Lingzu, paano na ang mga chismis sa internet at sa eskwelahan?" Kahit sa screen, nakikita ko ang galit sa mukha ni Anshiyo. Nakapatong pa rin ang kamay ko sa screen. May mensahe na naman. "Dalawa lang ang pagpipilian mo, una, panagutan mo ako. Pangalawa, alisin mo ang negatibong balita." Inis na inis ako, wala naman akong ginawa. Sige na, maglalabas ako ng notes sa musika. Pero sabi ng mga kasama ko sa dorm, "Asawa raw kita." Hindi pwede. Magpapaliwanag ako sa kanila ng harapan. Sa Sabado, nag-alok si Anshiyo na magpaliwanag ako sa mga babae sa dorm nila tungkol dito. Paglabas ko ng dorm ng mga lalaki, may nabangga ako. Natigilan ako.
Teka, hindi ba't siya yung lalaking kasama ni Anshiyu sa picture? Hindi naman kami magkakilala. Nagkatinginan kami at tumango. Aalis na sana ako nang titigan ako ni Lingziu. Tan, mukhang malalim ang iniisip mo. Kayo na ba ni Anshiyu? Ako ang orihinal, Naguguluhan ako. Hindi ba siya ang boyfriend ni Anshiyu? Tanong niya na medyo nagtataka. Hindi ba? Ay naku, kinikilig ako. Dati siguro silang magkasintahan. Nagtanong ako para subukan siya. Sino ang nagsabi sa'yo? Binuksan niya ang musika at pinakita ang ilang video. Lahat ay video namin ni Anshiyu na nagyakapan. Nahihiya ako. Umalis na lang siya ng tahimik. Sabado. Maliwanag ang sikat ng araw, parang ang saya ng araw ko. Paglabas ko ng dorm, nakita ko ang kaklasikong si Xu Mengjiao na nakasuot ng kaswal. Pupunta rin siya sa salo-salo. Pumunta kami sa agritourism na Intiao. Lumingalinga ako at nadismaya. Wala pala si Anshiyu. Nagkunwari kami ni Xu Mengjiao. Paglingon ko, agad akong napangiti. Nakasuot ng puting dress si Anshiyu, maputi at maganda. Parang anghel na galing sa snow country. Papalapit siya, may dalang basket ng strawberry. Lagi siyang kapansin-pansin sa dami ng tao. Nagsimula nang magwala ang mga babae. Tinawag ako, Kuya Zhou. Nahihiya ako. Tinitigan ako ni Anshiyu mula sa malayo. Ang tamis ng ngiti niya. Si Chen sa di kalayuan ay parang papatay. Bumulong ang guro ng klase ni Shigua. Ang ilaw daw ay para liwanagin ang iba. Ang dami palang pumunta. Parang namamanhid ang mukha ko. Ang ingay nila. Paulit-ulit nilang tinatawag akong Kuya Zhou. Kuya Zhou, dito ka umupo sa tabi ni Anshiyu. Itinulak ako ng mga babae sa tabi ni Anshiyu. Sumandal ako sa puno ng Intiao at inilapit ang ulo ko sa kanya. Magpapaliwanag na ako. Sumulyap muna siya sa gawi ko, tapos biglang sumimangot. Bakit? May kasama kang babae. Ayaw mo bang managot? Pagkasabi niya, parang nagsisi siya. Bigla siyang tinakpan ang bibig. Tapos pinalibutan siya ng mga babae sa dorm. Ang ingay ng mga babae. Buti na lang at nagtimpi si Anshiyu, kung hindi, kung anong gulo pa ang mangyayari. Naalala ko si Xu Mengjiao na tahimik lang. Galit din si Anshiyu. Nahihiya akong minisyan si Xu Mengjiao. Tumango lang siya ng bahagya. Simula nang makita niya na kasama ko si Xu Mengjiao, simangot na si Anshiyu. Pumitas siya ng ilang Intiao sa puno. Balak sana niyang ibigay sa akin, pero bigla siyang sumulyap ng masamakay. Xu Mengjiao at ibinigay sa kanya. Umakyat ako sa puno at kumain ng ilang Intiao. Nakabitin ako sa puno. Hinimas ko siya. Ang kinis ng balat niya. Umalis si Anshiyu. Parang galit pa rin siya. Nakakainis. Ayokong maging kawawa. Nandito ako para ayusin ang gulo. Pero mukhang nakalimutan na niya ang dapat naming gawin. Tumalon ako pababa ng puno. Bumulong ako. Magpapaliwanag ako. Tumalikod siya. Kaya nga, subuan mo. Tingnan mo ang ugali niya. Parang kasalanan ko pa. Naguguluhan pa rin ako. Kung hindi nangyari kagabi, baka hindi ako magpapaliwanag. Tapos, sumigaw ang mga babaeng tsismosa. Uy! Anong pinag-uusapan ng magkasintahan? May magandang balita ba kayong ibabahagi? Sumulyap si Anshiyu sa mga babae. Tumahimik agad. Umakyat ako sa puno ng seresa at nagpanggap na naglilinis ng lalamunan. Tumahimik muna kayo. May sasabihin ako. Lahat sila ay tumingin sa akin. Pumalakpak kayo. Aamin na si Kuya Zhou kay Anshiyu. Nang marinig ko yun, halos mahulog ako sa puno. Buti na lang at nakakapit ako sa sanga. Pagkatapos kong huminga ng malalim. Sabi ko, hindi niyo ako Kuya Zhou. Nagulat sila. Nagkatinginan sila. Naguguluhan sila. May sumigaw. Kung hindi si Kuya Zhou, kahit puno na lang. Bakit mo naman iwan ang asawa mo? Wala akong nagawa kundi magbuntong hininga. Nakasandal si Anshiyu sa puno ng cherry blossom. Hindi ko akala na kaya pa rin niyang tumawa. Ito parang hindi. Ang paglutas niya ng problema ay parang paggawa ng apoy. Medyo nagalit ako at tinitigan siya. Namula ang kanyang maliit na mukha, ngumiti ng walang muwang, at pagkatapos ay tumitig sa akin. Kinikilig ako, napakaganda niya, natulala ako sa kanya. Halos mahulog ako sa puno, buti na lang at nakahawak ako sa sanga, pero dumampi ang labi ko sa kanyang pulang labi. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko, agad tinakpan ni Anshiyu ang kanyang labi, at namula ang kanyang pisngi. Bigla, nakasimangot si Xu Mengjiao at sumigaw ng malakas. Tinabunan ng kanyang sigaw ang lahat ng ingay, hindi boyfriend ni Anshiyu si Lingziu, nagulat ang lahat. Tumingin ako kay Xu Mengjiao na nagsalita ng nakakagulat, naramdaman ko ang lamig kay Anshiyu sa ilalim ng puno, parang nagyelo ang hangin. Tumingin sa akin si Xu Mengjiao na may malabong mga mata, at sinabi, boyfriend ko si Lingziu. Bumlangko ang isip ko, natahimik ang lahat, dapat umalis na si Anshiyu dito. Natahimik siya, akala ko matatapos na ang eksena, pero biglang tumingala si Anshiyu. Galit na galit ang mga mata niya na nakatingin sa akin, boyfriend mo ba siya? Nagulat ako. Nang akmang magsasalita ako, pinutol agad ni Xu Mengjiao ang sasabihin ko, ako ang girlfriend ni Xiaozhu.
Lumapit si Xu Mengjiao at tinulak ako, sa harap ng maraming tao, tiningnan ko si Anxiu na may pagdaramdam. Pagkaalis ni Xu Mengjiao sa farm, pagbalik sa eskwela, sinabi ni Xu Mengjiao na hawak ang kanyang kamay. Medyo biglaan ba ako? Hindi ako nakaimik at sinabi niya. Nakita ko na pinapahirapan kanila, gusto ko lang tumulong, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan ang lungkot ko, pero tama naman si Xu Mengjiao, hindi na kailangan magpaliwanag. Nang malaman ko na ang lalaki sa picture frame ay ang kanyang ex-boyfriend, hindi ko sana gustong magpaliwanag. Pero palagi akong nananaginip, lumipas ang 1 buwan pagkatapos magbukas ang klase, hindi niya ako pinapansin. Dapat nang matapos ang eksenang ito, nang makita ko ang nag-aalalang mukha ni Xu Mengjiao, bumuntong hininga ako. Okay lang. Sabi ni Xu Mengjiao bago umalis, hindi sila mabait. Pinaglalaruan ka lang nila. Pagkatapos ng 1 linggo, hindi ko nakita si Anxiu hanggang sa pumasok kami sa klase ng political science. Sabay kaming pumasok ni Xu Mengjiao sa classroom, sa multimedia classroom, nakasuot ng hanfu si Anxiu. Natulala ako, para siyang isang prinsesa sa sinaunang panahon, siguro natulala ako ng matagal. Nagtatakang tumingin si Xu Mengjiao, gusto mo ba siyang puntahan? Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang ikinagagalit ko, bigla, lumitaw ang playboy sa tabi ni Anxiu. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila, tinakpan ng mga estudyante ang paningin ko, siguro gusto niya akong puntahan. Nakanganga ako, ang klasikong eksena ng katatawanan, na kumalat na naman sa internet, pagkatapos ng klase kasama si Xu Mengjiao. Pagkaalis namin sa classroom, nagsimula na naman ang mga estudyante at mga tao sa internet na magtsismis. Nasa ilalim ako ng gusali, nagpaalam kay Xu Mengjiao, bigla akong nakaramdam ng mainit na yakap. Mula sa likod, banayad na pabango, kasama ang pamilyar na amoy ng kanyang katawan. Si Anxiu, dumadami ang mga nagsitsismis, nakakunot ang noo ko, bumaling ako kay Anxiu. Hindi ko alam kung tatawa o maiinis, pinapaliwanag niya sa akin ang hindi pagkakaintindihan, pero hindi ko maisip mayon. Tinitigan ako ni Anxiu at sinabing, asawa ko. Ang kanyang mukhang dalisay, at ang kanyang katawan na nakakaakit, hindi ko alam ang gagawin ko. Gustong ilayo ni Xu Mengjiao si Anxiu, pero mas humigpit ang yakap niya, ginamit ni Xu Mengjiao ang kanyang buong lakas. Para bang nasaktan si Anxiu, pero kahit masakit ang mukha niya, yakap pa rin niya ako. May luhang tumulo sa kanyang pisngi, at bumubulong, huwag kang umalis, asawa ko. Nasasaktan ako sa sinabi ko kay Xu Mengjiao, nagbibiro lang siya. Tumingin sa baba si Xu Mengjiao na parang galit. Xu Mengjiao, mauna ka na, kaya ko siya. Umalis si Xu Mengjiao at lumingon. Umiti ako at sinabi, ayusin ko to. Tumayo sa kanyang mga daliri si Anxiu. Pagkalayo ni Xu Mengjiao, saka lang siya lumuwag, isinandal ang ulo niya sa balikat ko, ang kanyang hininga sa leeg ko. Medyo kinakabahan ako, bigla na naman inatake ako ng tumor sa utak. Nang malaman niya, nagmadali siyang bumitaw sa akin, kinuha ang gamot sa bulsa ng aking puting polo at binuksan ang tubig. Tiningnan ko ang gamot na inihanda niya, tama ang lahat, pagkatapos kong uminom ng gamot, tinitigan ko siya. Bakit niya alam kung anong gamot ang iniinom ko? Nang gumaling ako, dumikit na naman siya sa akin. Gusto kong sabihin sa pamilya niya na payuhan siya, pero ayaw niya ibigay ang kanyang numero. Tinawagan ko ang mga babae sa kanyang dorm, hindi naman sila sumasagot. Pagkatapos ng 1 araw, akala ko titigil na siya, pero nang malasing siya, dumikit siya sa akin na parang linta. Ayaw kong bumalik sa dormitoryo. Gusto kitang katabi matulog. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, nanindig ang mga balahibo ko. Walang ibang paraan. Gamit ang aking memorya, bumalik ako sa bahay na yon. Nang aalis na ako, narinig ko na naman ang kanyang malakas na pag-ubo. Buti na lang may natitirang gamot sa loob. Nang pinapainom ko siya, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Honey, huwag kang umalis. Ang kanyang lambing ay parang mainit na agos na tumagos sa aking puso. Ang puso ko ay bumibilis. Nang aalis na ako, isang salita niya ang nagpababa ng aking interes. Kailangan mong managot, sabi niya nang medyo lasing at may nanlalabo na mga mata. Hinawakan ko ang buhok sa aking ulo. Alam kong hindi na ako magtatagal. Sa sofa na lang ako matutulog. Ngunit ang kanyang katawan ay patuloy na dumidikit sa akin. Honey, halika, yakapin mo ako. Humihilik siya habang nakangiti at dahan-dahang pumikit. Pagkababa ko sa kanya, tumakbo ako sa sofa para matulog. Kinabukasan, naramdaman ko na may mabigat na bagay na dumagan sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata, nagulat ako nang makita si Anxiu na nakadagan sa akin. Ang mas nakakabahala pa, ang kanyang pulang labi ay nakadikit sa aking labi. Hindi ko siya kayang yakapin, kaya sinadya kong umubo. Gayunpaman, nakita kong iminulat niya ang kanyang mga mata at mabilis na pumikit muli. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang sarili na nakadagan sa akin. Lingzhu, ikaw pala. Mukhang galit na galit siya. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at itinuro ako.
Sa sandaling ito, naalala ko ang nangyari noong nakaraan, noong naghubad siya. Kaya ang lahat ng ito ay sinadya niya. Nang maisip ko ang mga ito, hindi ko napigilang mapangiti. Ling Zhao, nangahas ka pang tumawa. Wala akong kinalaman dyan. Sino ba ang lumapit sa akin at nagbibintang pa? Medyo nagalit ako. Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Tumayo siya pagkatapos. Humiga siya sa mesa at umiyak ng malakas. Ling Zhao, kailangan mong managot. Nagalit at natawa ako, ngunit hinawakan ko ang aking ulo at nagpa siyang umalis na lang doon. Ling Zhao, huwag kang tumakbo. Tumakbo palabas ng pinto si Anxiu. Isang umaga, pagkababa ko mula sa dormitoryo, tulad ng inaasahan, hindi ko nakita si Anxiu. Isang pakiramdam ng pagkabigo ang umusbong sa aking puso. Nang dumaan ako sa dormitoryo ng mga babae pagkatapos ng klase sa hapon, isang matangkad at kaakit-akit na figura ang bumungad sa aking mga mata. Kumalat din sa paligid ang isang bahagyang amoy ng pabango. Magkabilang kalsada kami. Mga 1 o 2 metro lang ang layo. Tinitigan ako ni Anxiu ng galit na galit. Tapos na. Andyan na naman ang linta. Tulad ng inaasahan, tumakbo siya papalapit. Dumikit siya sa akin at tumingala. Honey, nagagalit ka ba kahapon? Sumimangot ako. Sa'yo, may karapatan ba akong magalit? Gusto ko siyang itulak, ngunit ayaw ko rin. Ngunit kinuha na naman ng mga estudyanteng dumadaan ang kanilang mga cellphone para mag-video. Talagang medyo. Natatakot ako na kumalat pa ang balita. Habang dumarami ang tao, mas humihigpit ang kanyang yakap. Si Anxiu talaga ay walang pakialam sa mga bagay-bagay. Ang kanyang mga kasama sa kwarto ay dumaan, ngunit mumiti lang sila at sumulyap sa amin. Nag-aalala ako. Uy, payuhan niyo naman siya. Nagsinungaling sila. Haha, wala kaming nakita. Wala akong magawa. Halika na, may kumuha na sa kanya. Nagsimula silang maghiyawan. Haha, wala kaming oras. Siguradong one-stop service na naman yan. Medyo nawalan ako ng pag-asa. Pagkatapos may narinig akong iuwi. Pwede bang patuluyin mo si Anxiu sa iyong bahay sa isang gabi, Kuya Zhu? Lumingon ako at nakita ko siyang nagkukunwaring nagdadalamhati. Wala akong magawa kundi dalhin siya ulit sa labas para magsaya buong araw. Bumalik kami sa bahay na yon. Si Anxiu, na amoy alak, ay natutulog sa sofa. Kumuha ako ng kumot at kinumutan siya. Anxiu, lasing ka ba talaga? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita ko yon, mabilis akong pumikit. Kung hindi ko pa rin malalaman ang kanyang mga pakana, walang saysay ang aking buhay. Umupo ako sa gilid ng sofa at tinanong si Anxiu, huwag ka nang magpanggap. Nakapikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang nakabibighaning mukha ay nagpakita ng 2 maliit na dimples. Honey, dahan-dahan, ang kanyang matangkad at kaakit-akit na katawan ay bahagyang gumalaw, na bahagyang nagpagalaw sa aking lalamunan. Parang gusto kong hawakan siya. Pinaalalahanan ko ang aking sarili na huwag magpaloko sa kanya. Para ilantad siya sa kanyang pagpapanggap, tinanong ko si Anxiu, sino ako? Sabi niya ng malabo, honey. Pagkatapos, binuksan ko ang isang litrato ni Eason Chan. Sino ito? Iminulat niya ang kanyang mga mata. Lasing ako. Hindi ko makita. Kaya magaling pala siyang magpanggap. Kung hindi niya makita, kaya niyang marinig. Pagkatapos, binuksan ko ang video ng singing contest ko noong elementarya. Nakinig siya ng ilang segundo at pagkatapos ay mumiti. Ito ang boses ni Honey noong bata pa. Seryoso, ito. Ang weird naman nito. Imposible namang magbago ang boses paglaki. Paano niya nalaman ang boses ko noong bata pa ako? Sinulyapan ko ang kanyang maamong mukha. Kung hindi ko alam, akalain kong napakaganda niya. Nakakapanghinayang. Sabi ko nang walang gana, isang biro lang, bakit naging parang linta? Nakita ko siyang bumubulong, pero hindi ko maintindihan. Pagkatapos, nawala na ang boses niya. Isinandal niya ang ulo sa akin, nagpa-cute. May matamis na ngiti pa rin sa kanyang mukha. Inalog-alog ko siya ng kaunti. Nakatulog pala. Isang araw sa umaga. Ramdam kong sumasakit na ang ulo ko. Kailangan kong kausapin ang mga kaibigan ni Anxiu. Pero nagkasalubong kami sa truck. Pero hindi ko nakita si Anxiu. Bago pa ako makapagsalita, naghiyawan na ang mga babae. Kuya Zhu, hindi pupuntahan ni Anxiu si Qin Sheng ngayong gabi. Kung maniniwala ako dyan, lilipad ang baboy. Paulit-ulit nilang sinasabi yan, pero dumidikit pa rin siya tulad ng linta. Pumupunta si Anxiu para sumiksik. Seryoso ang mukha niya. Imposibleng sabihin ko sa kanila ang sakit ko. Nang makita nilang parang hindi ako masaya, nagtanong sila, Kuya Zhu, hindi mo ba gusto si Anxiu? Siyempre naman, pero mabilis na lumalala ang sakit ko. Nang makita nilang nagkukunwari akong walang alam, nagmadali sila. Kuya Zhu, hindi mo naman siguro gusto si Xu Mengjiao, no? Mas maganda naman si Anxiu namin. Pwede ba kayong maging magkasintahan? Hindi nila alam ang nasa isip ko. Magulo ang sitwasyon. Hindi ko akalain na dadagdag pa sila sa problema ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Muntik ko na silang pagbigyan. Pero anong mapapala ng isang mayaman na katulad niya sa akin, na malapit ng mamatay? Tanong ko.
Hindi ba siya natatakot sa mga chismis? Nagulat sila at biglang tumahimik. Parang may tinatago sila. Kung ano-ano ang sinabi ko, pero ang sabi lang nila. Maging kayo na lang ni Anshio. Makinig ka sa amin. Napakamot ako ng ulo. Bakit nila sinasabi ito sa akin? Pagbalik ko sa dorm, may ilang parcel. Nag-text si Anshio. Ipinadala niya pala ang mga damit. Nagtaka ako. Parang may mali. Kailangan kong imbestigahan. Pumunta ako sa balcony ng dorm. Nakita kong nagtatago si Anshio, nakatingin sa balcony. Nagkatinginan kami. Umiti siya at tumalikod. May tinatago nga. Pagbalik ko sa boys' dorm. Si Anshio, nakasuot ng kulay rosas na princess dress. Pumalat ang bango ng pabango. Nagkatinginan kami. Tapos, umiti siya ng walang hiya. Parang nakuryente ako. Tumakbo siya papunta sa akin. Itinaas ko ang mga kamay ko para pigilan siya. Tinitigan ko siya ng may pagtataka. Anshio, may tinatago ka ba sa akin? Umiiwas siya ng tingin, tapos itinaas niya ang mga kamay niya. Sinisumpa ko, Wala. Pumalakpak ako. Ang galing mong umarte. Ako na malapit ng mamatay. Hindi naman ako kagwapuhan, at bakit niya alam ang mga sikreto ko? At bakit pinipilit ako ng mga magulang niya? Ano ba nang sinasabi mo? Sabihin mo na diretsyo kung may problema. Nagulat ako. Bakit pinipilit ako ng mga magulang mo? Bigla siyang lumapit at dumikit ang pulang labi niya sa akin. Nanindig ang balahibo ko. Pikit mata siyang umiti at sinabi, asawa na kita. Putek! Ilang araw pa lang tayong nagkakilala, asawa na agad ako. Pagkatapos, dumikit siya sa akin ng walang pakialam. Parang linta. Sa totoo lang, hindi ko na kaya. Pagbalik namin, pasado 12:00 na. Nakahiga ako sa sofa, tapos tinapik ko siya. Teritoryo ko to, subukan mong umakyat dito o maghubad. Magsusori ako sayo. Nakasimangot siya, nagpapaawa. Bumaba siya sa akin at umakyat sa kanyang kama. Sa isang iglap. Parang may luha sa mata ko, pero sumasakit na talaga ang ulo ko. May biglang malambot na katawan na dumikit sa dibdib ko. Biglang may mainit at basa na dumampi sa labi ko. Parang umiinit ang buong katawan ko. Tumagal ang halik na yon, kasabay ng mahinang tawa. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko at nakita ko ang kanyang malalim at mapagmahal na mga mata. Nakatapat sa amin ang kulay kahel na ilaw. Sa kanyang mukha, na parang bagong pitas na bulaklak, may 2 buwan na kumikinang, parang anghel mula sa langit. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nang mahuli ko siya, may bahagyang gulat sa kanyang magagandang mata. Tapos, nahihiya siyang umiti. Tinitigan niya ako gamit ang kanyang mapangakit na mga mata at mumiti. Hindi mo napansin dati. Bakit mo napansin ngayon? Nang marinig ko iyon, bigla akong nagulat. Kaya pala palagi niya akong kinikis ng patago gabi-gabi. Anshio, ikaw. Nagalit ako at namula ang mukha ko, naggangalit ang mga ngipin ko. Bumaba ka na. Unti-unting nawala ang mahinang pagtawa. Pero humihigpit palalo ang pagpisil ng kamay niya. Tinaasan ko ang boses ko. Bumaba ka na. Garalgal ang boses niya na parang umiiyak. Xiaozu, ayoko. Sa isip ko, siya pa rin ang mayabang at mayaman. Kahit sa harap ng ibang tao, nagmamataas at malamig siya. Bakit sa akin, parang sisiw siya? Halos mahimatay ako. Pero sumasakit lalo ang ulo ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang sakit ko. Pautal-utal kong sinabi, ang pangalan ko ay Linzhou. Sigurado ka bang gusto mo ang isang tulad ko na may kapansanan? Tumulo ang mainit niyang luha sa pisngi ko. At bumulong, Xiaozu, mahal kita. Mahal kita. Sa kakakinig, napaiyak na lang kaming dalawa. Hindi ko na malayan, niyakap ko siya ng mahigpit sa unang pagkakataon. Kahit malapit na akong mamatay. Ngayong gabi, gusto ko lang siyang makasama. Sa mga susunod na araw, kahit hindi pa kami opisyal. Nangahas akong hawakan ang kamay niya sa eskwelahan. Palagi niya akong niyayakap sa harap ng maraming tao. Hindi na ako maiinis na dikit siya ng dikit sa akin. Para kaming mga magkasintahan na nagliliyab sa pag-ibig. Sama-samang kumakain pagkatapos ng klase. Pagkatapos kumain, magkahawak kamay kaming naglalakad. Kapag may oras, sama-sama kaming nanonood ng scene, nangingisda, at nagkakaraoke. Isang araw, sama kaming nagpunta sa beach para lumangoy. Ang katamaran ng sikat ng araw sa hapon ay nakakalat sa buhangin. Sumiksik siya sa bisig ko. Parang isang makulit na kuting. Inabot niya para kurutin ang bagong tubo kong balbas sa baba. Nagkunwari akong nasasaktan. Aray, balak ba akong patayin ni Anshio? Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Kiniliti ko siya. Tumawa siya ng napakalakas, pilit na kumakawala. Pero hindi siya makawala. Bigla siyang lumiwanag ang mga mata nang makita niya ang isang sinulid sa kwelyo ng aking kamiseta. At mumingisi siyang hinipan ako. Habang umiiwas, sumisigaw ako, huwag. Ito ang pinakagwapo kong kamiseta, pero ayaw niya magpatalo. Nagpagulong-gulong silang dalawa sa buhangin. Sa wakas, tumigil din siya. Sumandal siya sa balikat ko at sinabi ng malambing. Alam mo ba? Para kang pantanggal ng ginaw ko sa taglamig at ice cream sa tag-init. Tinaasan ko siya ng kilay. Ganun ba? Napakakinabang ko pala.
Ikaw ang espesyal kong malaking oso. Tumawa siya at hinalikan ang dibdib ko. Parang hindi totoo. Hanggang sa araw na yon ko lang nalaman ang sagot. Nang araw na yon, pagkatapos ng klase, hinarang ako ni King Sheng. Sabi niya na nanggugulo. Talaga bang kayo na ni Anxiu? Galit ako at sinagot ko siya, inggit ka lang kasi hindi mo siya makuha. Sabi niya nang may panghihinayang, sikat na sikat siya sa eskwelahan. Ang daming may gusto sa kanya. Alam mo ba kung bakit niya ako nilapitan? Hindi sinabi ni King Sheng. Gusto ko ring malaman. Ngayon na araw-araw akong nasa piling niya, bakit ko pa hahanapin ang problema? Pagkatapos kong tarayan si King Sheng, ako naman ang nag-isip. Nakakaramdam ako ng bigat sa puso ko kaya bumalik ako sa bahay na yon. May klase siya ng araw na yon kaya wala siya sa bahay. Humiga ako sa kama. Binuksan ko ang profile ni Anxiu sa WeChat. Pero hindi ako makapagsulat ng kahit isang salita. Nagduda ako na may masamang balak siya sa paglapit niya sa akin. Ang mapanuksong salita ni King Sheng ay patuloy na umuulit sa isip ko. Bumuntong hininga ako. Sa kalagayan kong ito, swerte na akong nagustuhan ako ni Anxiu. Huwag ko na lang tanungin. Kinuha ko ang iPad sa tabi ko. Gusto kong maglaro ng Kings of Glory. Pero natigilan ako nang buksan ko ang iPad. Bakit puro litrato namin ni Anxiu ang laman ng iPad? Kamukhang kamukha ko. Pero saglit ko pa lang siyang nakilala. Anong panahon pa kaya ang mga litratong iyon? Alam ko na hindi ako ang taong iyon. Sinara ko ang album. May nakita akong isang larawan. Isang wallpaper na may larawan ng kasal. Pakiramdam ko, malapit na akong mahimatay. Ang lalaking kamukha ko. Nakasuot ng puting tuksedo. Hinahalikan ang nakasuot ng wedding gown na si Anxiu. Tumulo ang mga luha ko. Kaya pala kasal na siya. Kaya niya ako nilapitan dahil kamukha ko ang lalaking iyon. Kaya pala ako, si Linzhou, ay isang kahalili lamang. Basag ang puso ko at napaupo ako sa sahig sa loob ng mahabang panahon. Narinig ko ang katok sa labas. Pinigilan ko ang nagbabadyang pagtulo ng luha ko at tumakbo palabas. Pagkalabas ko, nabangga ko si Anxiu. Pero mabilis pa rin akong umalis doon. Nang gabing iyon, tumayo si Anxiu sa ilalim ng dormitoryo ng matagal. Maraming tawag at mensahe sa WeChat ang hindi ko sinagot. Mag-isa akong nakahiga sa kama. Pero naririnig ko pa rin ang sigaw niya. Xiaozhu, bumaba ka na. Alam kong nasa dormitoryo ka. Pakinggan mo ang paliwanag ko, please. Maraming tao ang nakatingin. Pero sumisigaw pa rin siya. Mag-isa akong umiiyak sa madilim na kumot. Mahal ba niya ako? Isa lang ba akong kahalili? Kahit anong paliwanag niya, hindi ako bumaba hanggang sa patayin ang ilaw sa paaralan. Tumigil lang ang boses niya, hindi ako nakatulog buong gabi, gutom na gutom ako. Maaga pa lang gusto ko nang kumain ng almusal sa kantina, pagbaba ko, isang pamilyar na likod ang nakaupo sa harap ng dormitoryo. Hindi ko akalain na maghihintay siya sa harap ng dormitoryo, gulo-gulo ang buhok niya, sira na ang make-up, walang bakas ng kanyang dating maayos at magandang hitsura. Gulo-gulo siyang tumingala at tumingin sa akin na may nalalabong mga mata. Xiaozhu, galit pa rin ako. Tumalikod ako para umalis, humarang siya sa daan ko. Masaya ba si Anxiu sa ginagawa niya? Nanginginig at paos niyang sabi, Xiaozhu, may luha sa gilid ng mata ko. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ko, pero malamig kong sinabi, baka nag-enjoy ka. Pero ayokong maging panakip butas, maghiwalay na tayo. Lumuluha si Anxiu. Yumakap siya sa akin ng mahigpit at nagmamakaawa, Xiaozhu, huwag kang umalis. Tinitigan ko siya ng masama, sa tingin mo ba malapit na akong mamatay para hindi na managot si Wang Lan? Mabilis na lumiit ang mga mata niya, nakatitig sa akin, mukhang gulat at nagpapakumbaba. Sinamantala ko ang pananakit ng dibdib niya at pilit kong inalis ang kamay niya. Akala ko titigil na siya. Pero araw-araw pa rin siyang nakatayo sa baba ng dormitoryo ng mga lalaki, kaya kailangan ko nang lumipat sa labas ng kampus. Kahit siya o ang tatay niya ang tumawag. Puro mura ang naririnig ko, dahil sa iyo, nakahiga ngayon sa ospital ang Anxiu ko. Dahil hindi niya alam na lumipat ako sa labas ng kampus noong gabing iyon, naghintay pa rin siya buong gabi sa baba ng dormitoryo ng mga lalaki. Nagulat siya, gustong bumalik sa dormitoryo, pero dahil nanlalabo ang mata niya, hindi niya sinasadyang nabangga ang electric cart ng kantina. Labis akong nakonsensya, pero bago ako makarating sa kwarto niya sa ospital, tumigil ako. Sa bintana, nakita ko na maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Namumutla siya at balot ng benda ang ulo, mukhang mas matanda na siya. Hindi ko magawang pumasok, noong araw ng kalayaan, umuwi ako sa probinsya na may lungkot sa puso. Tumingin ako sa litrato ng mga magulang ko na nakasabit sa dingding at napahagulhol ako. Napalubog ako sa malalim na alaala. Iniwan ako ng mga magulang ko noong 6 na taong gulang ako dahil sa aksidente sa eroplano. Sila ang nagbigay sa akin ng malaking mana para mabuhay ako hanggang ngayon. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay-bagay, lumayo ako sa masakit na alaala at nagbubulungan, okay lang, mama at papa.
Sasama ako sa inyo para maglaro. Tumingin ako sa litrato nila, sumasakit pa rin ang ulo ko. Tumulog ang cellphone ko, tumatawag pala ang doktor ko. Umuwi rin ako para hintayin siyang bumalik. Pagdating ko sa ospital, nagtatakang nagtanong si Iya Zhang. Xiao Zhu, ikaw lang mag-isa. Napakamot ako sa ulo. Mag-isa lang naman ako, may iba pa ba? Sumimangot si Iya Zhang. Xiao Zhu, pinipiga na ng tumor mo ang brain nerves mo. Mukhang lumalala na ang kondisyon mo. Pati ba siya nakalimutan mo na? Blanko ang isip ko. Kinuha niya ang CT scan ng utak ko. Hindi mo ba siya maalala? Biglang bumukas ang pinto. Pagkakita sa akin ni Assistant Lee, nagtanong siya. Nasaan si Anxiu? Natigilan ako at hindi makapagsalita. Natawa siya nang makita niya akong nagulat. Bago ka pumasok sa eskwela, sinamahan ka ni Anxiu para magpatingin. Noong una, hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Marami siyang sinabi kay Ise Zhang. Bigla kong naalala, paano niya nalaman ang password ng cellphone ko? Alam niya kung saan nakalagay ang gamot ko at nakakatulong pa siyang maghanda ng gamot ko. Naaalala pa niya ang boses ko noong bata ako. At nahihiya pa siyang ipaalala sa akin. Lumalabo na ang mga mata ko sa luha. Naalala ko na ang sarili ko ang nasa wedding photo sa iPad. Blanko ang isip ko, hindi ko maalala ang malabong boses ni Anxiu sa mga pira-piraso ng alaala ko. Sumasakit na nang sumasakit ang ulo ko. Pagkatapos noon, nawalan ako ng malay sa consultation room. Isang araw at isang gabi ang operasyon. Marami akong naririnig na pamilyar na boses. Xiao Zhu, matagumpay ang operasyon. Pumunta pa si Iya Zhang sa ibang bansa para mag-aral ng 1 taon para sa kondisyon mo. Pagkalipas ng ilang sandali, matagumpay nang naalis ang tumor sa utak mo. Pagkalipas ng mahabang panahon, pumasok si Iya Zhang. Umiiyak na yumakap si Anxiu sa kanya. Salamat. Iya Zhang, maibabalik pa ba ang alaala ni Xiao Zhu? Nakangiti siyang tumango. Hinawakan niya ang kamay ni Anxiu. Bilang doktor, tungkulin kong tumulong. Pero sa mga nakaraang taon, maraming salamat sa pag-aalaga mo kay Xiao Zhu. Bigla akong tumingin kay Anxiu at sa mga kaklase ko. Bigla kong naalala ang maraming bagay. Bago magsimula ang klase, sinamahan ako ni Anxiu para magpatingin sa ospital. Bigla akong nawalan ng malay. Basta mabuhay ka, kahit makalimutan mo ang lahat, okay lang. Kahit magka-amnesia ka, si Anxiu mo ang magmamahal ulit sa iyo sa mga susunod na araw. Lumaki ng lumaki ang tumor ko. Limitado ang teknolohiya sa bansa. Maraming ospital sa ibang bansa ang hindi ako kayang tanggapin. Dahil ang tumor ko na ito ay mapanganib kapag inoperahan. Unti-unting lumala ang kondisyon ko. Sinimulan kong piliing kalimutan ang ilang tao at bagay sa paligid ko dahil kahit sa sakit, kailangan kong uminom ng pain reliever. Pagdating sa universidad, tahimik niya akong binabantayan para maibalik ko ang aking alaala. Sinimulan ni Anxiu na lumikha ng mga pagkakataon upang makilala ako, kung hindi, paano magiging dikit ang isang napaka-cool na campus belle. Inutusan niya ang kanyang mga kasama sa dormitoryo. Ang aking mga kasama sa dormitoryo at ang love expert, pati na rin ang aming guro, ay nakipagtulungan sa kanya. Naaalala ko pa ang kanilang pagsisikap sa unang buwan ng pagbubukas ng klase. Noong panahong iyon, halos naaalala ko na siya, ngunit nagkasakit ako pagkatapos ng pagsasanay militar. Kinailangan kong magpagamot sa isang ospital malapit sa universidad. Ngunit limitado ang antas ng medikal ng ospital. Kaya nakipag-ugnayan si Anxiu kay Iya Lee para maisalba ang aking buhay. Sa panahong iyon, ang aking alaala ay pabalik-balik dahil sa problema sa tumor. Tuwing nakakabawi ako ng alaala, nakakalimutan ko ulit ito pagkatapos ng ilang araw. Si Anxiu at ang iba pa ay matyagang sinamahan ako upang maibalik ang aking alaala. Ang aming unang pagkikita ay pagkatapos ng seremonya ng pagbubukas ng klase sa malaking plaza ng paaralan. Siya ang dumikit sa akin, at pagkatapos ay nakipag-away sa kanya si Xu Mengjiao. Hindi nakapagtataka na si Anxiu sa Mengjiale ay may ganitong galit kay Xu Mengjiao, at palagi silang itinuturing ni Xu Mengjiao bilang mga kaaway para tulungan akong maibalik ang aking alaala. Hindi siya nagsawa na maging dikit, ngunit hindi sila nagtagumpay sa loob ng 7 beses. Gayunpaman, ang seremonya ng pagtatapos ng pagsasanay militar ay ang ika-8 pagkakataon. Upang mapalalim ang aking alaala, nagpasya silang ilagay ang aming kwento sa isang nota. Kaya naman lumabas ang isang i-heart dog, mahal mo ako, huwag kang umalis sa nota. Xiao Zhu, isang pamilyar at excited na boses ang biglang narinig. Nabasa ng luha ko ang isang makitid at mainit na kamay at pagkatapos ay tinitigan ko ito ng may pagmamahal. Anxiu, salamat. Lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Sa harap ko ay ang aking matagal ng kalaro. Nang malaman ni Anxiu na naibalik ko na ang aking alaala, tumulo ang kanyang luha at yumakap sa akin. Pagkatapos ay umiyak kaming dalawa ng malakas. Nagulat siya at humihikbing tinawag ako, Xiao Zhu. Mas hinigpitan niya ang yakap niya sa akin na may mapupulang mata. Ramdam ko ang kanyang nanginginig na katawan. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata.
Hinampas niya ang aking dibdib gamit ang kanyang kamay. Kasalanan mo ito, kaya naging dikit ako, sumimangot siya. Lalo siyang umiyak. Hinaplos ko ang kanyang ulo at sinabi sa kanya ng may pang-aalo. Maging mabait, dikit. Huwag ka nang umiyak. Susuntukin kita kung sasabihin mo pa yan. Pinukpok niya ang aking dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan kong pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi, at pagkatapos ay nagbiro habang tumatawa. Anshio, kung hindi ka nag-artista, mawawalan ang ating bansa ng isang Oscar winner. Napuno ng tawanan ang paligid ng kama. Naghiyawan silang lahat, Xiao Zhou. Ako ang artista, galit na sinabi ko kay Jiang Chuan. Ikaw na lang ang nagtatayo ng imahe ni Anshio sa dormitoryo araw-araw. Naghiyawan si Jiang Chuan sa gilid, Xiao Zhou. Hindi kasama. Si Anshio ay isa ng cool, maganda at mayaman na campus belle. Kailangan ko pa bang itayo ang kanyang imahe? Kung ayaw mo, ibigay mo na lang sa akin. Bahagya akong nagalit at gustong tumayo, ngunit sumakit ang aking sugat. Bro, hindi dapat lokohin ang asawa, mabilis na sabi ni Anshio. Tumawa at pinakalma ako, sige na, madali kang lokohin. Hindi ba nagbibiro lang si Jiang Chuan? Medyo tanga ako. Sa halip ay tumawa at sinabi, sa una, hindi kita pinaghihinalaan. Bakit hindi kayo makatulog ng magkatabi gabi-gabi? Si Anshio at ang kanyang mga kasama sa dormitoryo ay humagalpak ng tawa. Namamanhid ang aking mukha. Pagkatapos ay kinagat ko ang aking mga ngipin at nagbanta kay Anshio, ang peking kasintahan ni Anshio na tumatawa ng palihim. Yang Xiu, ang galing mo. Ang larawan niyo ni Anshio na may stamp. Ang tingin mo sa akin habang dumadaan at ang tamang-tama na body language. Iyon ang Oscar para sa artista. Umiti lang si Yang Xiu. Natatakot siya sa aking nakakatakot na tingin. Pagkatapos kong ma-discharge sa ospital. Nagpa-check up ulit ako. Sinabi ni AI Zhang na kusang nawala ang mga cancer cells sa tumor. Magkahawak kamay si Anshio. Nang tumingin siya sa akin sa gilid, ang kanyang ngiti ay napakaganda. Parang namumulaklak na bulaklak sa lahat ng dako. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang baywang at matatag na hinalikan siya. Hinarang niya ang kanyang kamay sa aking dibdib. Biglang pumula ang kanyang mukha at sumulyap kay AI Zhang. Xiao Zhu, may tao, nagpanggap na walang nakikita ang doktor. Pagkatapos isara ang pinto, narinig ang tawanan. Uhem, wala akong nakita. Halos hindi na kami makahinga sa aming walang malay na halik. Sa wakas, naghiwalay kami ng nag-aalinlangan. Tumingala siya sa akin gamit ang kanyang magagandang mata na parang bituin at sinabi. Xiao Zhou, magpakasal na tayo. Nakapagpa-picture na tayo para sa kasal. Nangako tayo na magpapakasal tayo kapag nasa universidad na tayo. Sa kasamaang palad, lumala ang aking sakit bago magbukas ang klase. Pumunta kami sa isang templong Taoista sa bundok. Pumili ang pari ng isang magandang araw para sa amin. Maraming regalo kaming dinala sa kanyang mga magulang. Mula noon, nabawasan ang aking pakikipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Si Anshio ang nag-alaga sa akin nang walang kapaguran mula noong elementarya. Bago kami ikasal, binisita namin ang puntod ng aming mga magulang. Hinawakan ko ang kamay ni Anshio at sinabi, magpapakasal na ang anak ninyo. Inilagay ni Anshio ang mga liryo sa harap ng puntod. Sabi ko kina nanay at tatay, magsasama kami ni Xiao Zhou sa hirap at ginhawa. Ano man ang mangyari, kami ay tatanda ng magkasama. Nang araw ng kasalan at kantahan, sumugod si Yang Xiu sa silid kasalan habang naggangalit ang mga ngipin at sinabi, Ling Zhou, wala kang puso. Ako na halos maging ekstrang lalaki sa 8 pagtatanghal, muntik pa akong mapuruhan dahil sa iyo. Hindi mo man lang ako ginawang abay. Sisi ni Zhou Ji kay Anshio, wala ka ring puso. Ngayon na ikinasal ka na, hindi mo man lang ako inimbita. Mabuti pa ang nakatatandang kapatid. Kung hindi dahil kay Xiao Zhou, hindi ako makakarating para uminom sa kasalan. Tinitigan ako ni Xu Minjiao. Naluluhang sinabi, Xiao Zhou, gusto kita. Ang inyong pagpapakita ng damdamin ang nagtulak sa akin. Kaya ko kayo pinagbigyan. Noon pa man ay mahal na ako ni Xu Minjiao, ngunit nadama niya na. Kahit na ako ay magkaroon ng amnesia, mamahalin ko pa rin si Anshio. Ang ganitong kagalang-galang at nakakaantig na pag-ibig ay hindi niya kayang tiisin na sirain ang kasal namin ni Anshio. Para paghiwalayin kami ng lubusan. Sa gabi, sa silid kasalan, nakasindi ang kulay kahel na rosas na ilaw. Pareho kaming namumula sa alak. Mahigpit kong niyakap si Anshio na puno ng damdamin. Agad na napuno ng luha ang aking mga mata. Anshio, gaano kalaki ang paghihirap na tiniis mo para sa araw na ito? Ilang beses mo akong tinanggihan, at ilang gabi ka naghintay sa harap ng South Dormitory. Habang nagsasalita, hindi ko na maituloy. Ang aking paghikbi ay tila may nakabara sa aking dibdib. Para sa akin, ang puso niya ay kusang loob na pinunit ng paulit-ulit. Kay sakit na pagkaunawa. Sa huli, ako ay napabulol. Hinaplos ni Anshio ang mga luha sa aking pisngi. Ang laki-laking oso. Ako ang nasasaktan, bakit ikaw ang umiiyak? Ipinikit ko ang aking mga mata at marahas siyang hinalikan, at ayaw ko nang bumitaw.